Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula September 29 to October 5, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na. Ito ang last deck. So, simula na tayo. Sa case na to, merong mag-ex. Hindi ko lang masabi kung sino yung mag-i-initiate ng reconciliation. Pero may someone na parang ayaw na niya makipagbalikan. Ayan. So, hindi ko nga masabi. Siguro ito yung gusto. Kasi pwedeng ganun, pwedeng ganun, pwedeng ganun, pwedeng ganun. Hindi ko masabi kung sino yung may sino yung gustong makipag-ayos. Siguro ito, yung babae, dahil malapit siya dito. Gustong makipag-ayos ng babae sa ex niya, para sila mag-ex. Pero yung ex niyang lalaki, ayaw na dahil may trust issues. O literal na ayaw na niya. For some reason. So, itong babaeng to yung mag-i-initiate ng action na makipag-ayos. Pero mukhang marireject siya dito. So, dahil di pa nangyayari, wag na. Wag nang magbalak yung babae. O else, mapapaya lang siya sa sarili niya. Dahil, marireject lang naman siya. So, wag na niyang balakin. Di ba? Kung nangyayari na, sabi natin, nag-confess na yung babae sa ex niya na gusto niya makipag-ayos. Tapos, di nagre-reply yung lalaki. Di, malaki ang chance na wala na siyang maasahan. Siguro, ayaw lang niyang masaktan yung babae. Kaya di na siya nag-explain na ayaw na niya. Pero pag ganun, na hindi na nag-reply, ibig sabihin, ayaw niya. Nawang sagot. Okay? Ngayon, kung sabihin natin, nangyari na nga in a way na nag-reply na yung lalaki. Sinabi na niya yung feelings niya, ayaw na niya. Ngayon, sabihin natin umaasa pa rin yung babae na may iba pa. Mukhang hindi na maiba yan. Ganun na talaga. Ayaw na niya makipag-ayos ng lalaki. Hindi na siya mababago yung passion niya ng lalaki. So, para malaman natin kung para sa inyo ba ito o hindi, ito yung ex ng Leo. Pwede kayo yung babae o lalaki sa kwento na to. Ito yung ex ng Leo. Virgo, Scorpio.
So, maraming pwedeng case dito. Sabihin natin may iba sa inyo na professional. Okay? So, pag sinabi mong professional, graduate ng college o lisensyado, o professional sa ginagawa niya, matagal na siyang ganon. Ganon yung kanyang trabaho. Hindi professional na siya kasi expert na siya. Whether graduate yan o hindi. Basta professional. Okay? Professional, licensed, expert, ganon. Mukhang ikakasal siya dito. Kung di siya ikakasal, o matotopic yung engagement. Kung di ganon. Baka magkaroon ng contract signing. Sa week na to. Ewan ko kung anong kontrata to. Pero mukhang may pipirmahan siya O suggestion pa lang. So nasa sa kanya yun kung pipirmahan niya o hindi. Pero mukhang may proposal ba pang ganyan. Napaparating proposal, deal, project. Opportunity na lang. Siguro. Napaparating. Okay? So it's up sa taong to kung tatanggapin niya ba o hindi. Pwede nga rin itong may kinalaman sa business, enterprise, investment, o collaboration. Kumbaga, collaboration. So, partnership. So, ano pa? Siguro, in-encourage. Ibang scenario, ganito. In-encourage yung anyone na sinabi kong professional, expert, lisensyado, na wag masyadong pessimistic sa week na to. O wag masyadong mag-try ng something na hindi pa nila na test. Wag maging impulsive, in short. O makahiligan ang topic ng indulgence. Pero kung promotion to, pwede rin. Signing ng contract kasi mapopromote o may iba ang position. Sabi natin from probationary, magiging permanent. Pwede rin. Ngayon, may ladro tayo. Sa case na to, beware sa anyone na mas bata sa inyo. O sa anak nyo mismo. Case-to-case basis kasi. So, sabihin natin may sasabihin yung anak nyo na parang kukutuban kayo, na weird. Sabihin niya na lalo na kung babae. Sabi niya, makikitulog lang daw siya sa kaibigan niya. Sabi lang niya yun. Baka sa boyfriend niya siya dadiretso. So, anak na lang in general, regardless kung babae o lalaki. Pag kinutuban kayo, doon sa sinasabi niyang suggestion, huwag niyo payagan. Kasi, parang may kalokohan siyang gagawin dito. Lalo na kung bagets-bagets pa to teenager. Ngayon, kung wala kayong anak, sabihin natin asawa nyo, o karelasyon lang, mas bata sa inyo, yun, pay attention sa mga pwede niyang sabihin, o suggestion, o ginagawa niya. Kasi more like, may ginagawa siyang anomalya dito. So, paano niyo malalaman kung para sa inyo ba ito o hindi? Siyempre sa kutob. Kung kukutuban kayo, di yun na yun. Yun na yung warning sign. Kung walang kutob, hindi para sa inyo ito already. So, para may clue.
Ito yung anak. Anak o pamangkin na malapit sa inyo na halimbawa kayo yung guardian. Ito yung bata na sinasabi ko na wag masyadong pagkatiwalaan sa week na to sa mga kung ano-anong gusto niyang gawin. Kasi parang may binabalak siyang di maganda. Libra, Pisces, kung asawa to o karelasyon, beware kung ang partner ay Pisces na naman, Scorpio. O yan, alin man dyan, Pisces o Scorpio. Dito, ano pang masasabi nito? Extra message o advice sa week na to. Oh, ito maganda. So, sa week na to, advice o extra message ay siguro magbigay ng energy sa mahal sa buhay. Pay attention o show care, love. Ganun eh. Initiate action kasi may energy dito. So, pay attention sa mga mahal sa buhay. So, again, i-express ang feelings, be caring, be loving. Protection. Oh, leadership. Dito na yun, yung sinasabi ko kanina na, ito, na may anak o karelasyon na mas bata sa kanila. Lalo na kung lalaki. Okay? Yung gender na, yun nga, huwag kayong magtiwala. So, halimbawa nanay o guardian yung iba sa inyo. Sabihin natin kinutuban kayo sa pamangkin anak nyo, lalaki, may sinasabi siya na gusto niyang gawin. Huwag niyo payagan. Kung lalaki naman, yung partner, yun nga, mukhang prone siya sa sneakiness sa week na to. Okay, lalaki. Yung sneaky, ha? Na para bang itong protection leadership, may kinalaman sa pagbabantay ng teritoryo. So, siyempre, bantayan nyo itong mga taong to. Be a leader in a way na kailangan nyo maging strict, disciplined. May isang salita. Pag sinabi nyo, hindi dapat mababali yun o else, iisipin ng taong to na kakaya-kayanin ka lang niya. Kasi, hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo. So, tulad nga sabi ko, stick to the rule. Maging siya dito, discipline, yung iba sa inyo. At in control, para hindi maisahan. Protektahan ng mga mahal sa buhay. Lalo na nga kung kukutuban. Okay? Kasi yun ang magiging senyales nyo. Para mabigyan kayo ng awareness sa nagbabadyang bad omen o panganib. Itong huling spread, emotion, trust. Ano naman yun? Magtiwala sa emotion. Kanina may tayo. Panganib. So, siguro ito, hindi dikit dito. Dito. Okay? So, maganda kung i-clarify natin, sino yung nasa inner relationship o connection na mapagkakatiwalaan nila sa week na to. Kasi general reading to remember. So, sino yung
partner ng Leo na makaka-assure sila na magiging honest yung partner nila sa kanila o faithful, na maaasahan nyo sila na pagkakatiwalaan nyo ang kanilang salita o promise o feelings, emotion. Ito yung partner. Sabay ganun. Pero ako, ito lang titingnan natin. Hindi natin titingnan to, ha? Picture. Kasi ito at ito, iisa lang. Pero wag nga natin tingnan yun. Ito lang titingnan natin, sign. Okay? Kasi yun lang naman ang tanong ko. Anong sign? Aquarius o Aries? So, yan. Yun yung mga loyal na partner o ka-connection sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.